Magandang hapon po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa harapan ng isang makina na kung saan marami nagre-request na ipakita sa kanila. Ito po yung makina na merong forward, neutral, and reverse. May transmission po siya. So ito po yung CS Power ProQuip na GB460MDR FNR. So, buksan na po natin dahil sa karamihan ay gusto makita ang makina ito. Ito po ay hindi pa nabubuksan. Nakasilyo pa, nakatape. Box po, ito po yung transmission cable. Meron po tayong exhaust pipe. Ito po yung mga tools. Meron po tayong open wrench, close wrench, screwdriver, pangtanggal ng spark plug, exhaust gasket, tsaka yung tank filter. At siyempre, meron ding manual. Ito po yung bracket ng cable. Wala na. Wala po lang. Timbang po nito is 31.36 kg ang makina ito. Plastic. Sa harap wala naman nung nakikitang iba. Maliban na lang dito sa cylinder head niya, which is Hemi series, yung malapad. At saka dito sa likod, andito po yung transmission selector, forward, neutral, reverse. Side view, ito po yung reverse, neutral, forward, neutral, reverse, forward, neutral, reverse. Yan po. Ito po, malamang sa malamang, ito po yung pinaka parang dipstick or breather po ito. Breather. Ito po yung dipstick. So, may bago siya. May dipstick po siya dito sa gilid. Ito po yung bago sa makina to. May dipstick. Tapos ito is, since may mga butas, breather. Nice. So, meron din siya dito, breather. Itong kable, medyo matigas ang kable.
pareho lang po sa palay ko kahit saan. Ito yung kakabit dito. Ito ay may stopper ng kabit. Ayun. So madali naman nang hanapin to. Kung saan siya ikakabit. Mamaya, malalaman natin kung saan yan ikakabit. Ito po ay dito ikakabit. Okay, laman na ating plastic. Ito ay para dito. So aalamin muna natin kung paano siya ikabit. So itong bracket pala na to, bali dito ito ikakabit sa puno, sa pundasyon. So una, kabit muna natin ito, itong transmission cable dito sa yung mismong shifter arm. Yan. Tapos ito po dito. So syempre, assuming na dito natin siya ilalagay sa pundasyon. Pero syempre, depende na po sa inyo kung saan nyo ilalagay. So kasi parang pinaka-stopper na ito. Yan ito, pasok natin dito. Ito po ay dapat makaposisyon sa neutral. Yan, assuming na ganyan siya. Tapos dito po, gagawa na lang natin ng kambyada. Yung iba ang ginagawa dito nakarekta. Yung kambyada, binabaliktad. Tapos nakarekta na. Ganyan po siya, ganyan ang forma niya. Tapos dito na tayo gagawa ng ganito ulit, stopper, tapos yung may kambyada. Kasi ito matigas, di yung hihili. Matigas kasi, medyo may katigasan. Pero ganyan ang kambyada. Forward, neutral, and reverse. Okay, kaayo. So, wala pa tayo nung mounting. Pero madali lang naman gawin. Nagalit natin. Kasi yung outlet. Tapos ang cable.
ito po yung napaka-importante, ano? Since ito po yung may transmission, gagamit po tayo ng transmission oil. Ang transmission oil po ay dito ilalagay. Ito po yung tinatawag nilang transmission oil filler bulb. So dito po tayo maglalagay. Habang dito naman po natin susukatin yung oil level. So mas maganda po na hanggang doon na tayo sa full level. Tapos doon sa low. Pero mas maganda kung lagi full. Ito po. So dito na, hindi po nakalagay sa manual kung ilang litro. So habang nilalagyan natin, sinusukat-sukat din natin. Tapos dito naman yung engine oil filler. Nandito rin yung dipstick niya. So based on my experience po, ito ay naglalaman ng mahigit 1 litro. Nasa 1.2 to 1.4 liter. So pangit din na sobra kasi maghanap ng lalabas yung langis. Kailangan tama-tama lang. So ulitin ko po, dalawang klaseng langis ang gagamitin dito. Isang transmission oil para sa gearbox at saka engine oil na pang-gasolina, yung SAE 10W30 or yung SAE 30 tinatawag natin. Sa pang-gasolina na langis. So yun lang po. Antabay tayo sa susunod yung pagpapaandar. Thank you.